Chocolates muna tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Dahil napakarami na nagtatanong sa akin kung ano ang ginawa ko para ma-achieve ang ganoong pagka-vibrant red sa ating white chocolate and paano natin siya na-melt. Ayan, ito gumawa ako ng video tutorial para sa inyo. Amazing! Ayan, kung nakikita ninyo, Burial's white chocolate compound ang ginamit natin para dito. Pero gumagamit rin ako ng ibang brand and isa sa mga favorite ko din ang ACC na baking chocolate. So parehos lang din ang way ko ng pagme-melt nila. At ayan na nga, balit chinap ko muna sila ng maliliit. Kahit hindi super maliit, okay lang yan dahil madali lang naman itong matunaw. And then ayan, nilagay ko siya sa lanera or sa cake pan dahil mas madaling mag-absorb ng init or lamig ang ganitong klaseng lagayan. Tapos naglagay ako ng hot water doon sa mas malaking pan at doon ko na in-start i-melt ang ating chocolate. Parang bain-marie na rin ang technique ni ito, pero ang difference lang is wala tayong stove na ginagamit para hindi na rin aksayado sa gas. Actually, na-try ko na rin dati yung merong stove na nakasinde habang nagme-melt ng chocolate. Kaso hindi talaga kami bate, kaya ito ang pinakamadali at pinakabati ko na method na sana rin is magustuhan ninyo and mag-work din sa inyo. Amazing! O diba, ayan, kitang-kita nyo naman na ang bilis lang nag-melt ng ating white chocolate. Kung gusto ninyo na mas maging super white yan, haluan ninyo ng white food color. Pero ito, since red ang kailangan natin, ayan, gumamit ako ng red and yellow na Peyotraco gel food color. Pero kung may choice naman kayo, mag-oil base na lang kayo para hindi kayo mahirapan. Kasi merong mangyayari dito sa chocolate ninyo kapag hindi oil base ang ginamit ninyong food color. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Tansyahin nyo na lang rin ang paglalagay ng food color. As you can see, parang pink ang color ng red natin. Pero kapag inayos natin yan mamaya nang hindi nagdadagdag ng food color, magiging vibrant red din yan. Kaya wag tayong masyadong magpanik. At ito na nga ang sinasabi ko kanina at common na failure na nakikita ko sa mga bakers and dun sa mga groups na sinalihan ko na parang nagtiteken and parang natutuyo, nanunuyo yung white chocolate kapag ka nilalagyan ng food color. Kasi gel food color ang gamit natin, hindi siya oil-based. Kaya natural lang na mangyayari yan. Kapag ganyan ang nangyari, huwag kayong magpanik dahil pwede nyo naman yan dagdagan ng water and ng whipped cream. Kahit anong brand lang ng whipped cream, basta make sure na na-whip siya ng maayos bago nyo ihalo. And then, huwag nyo siyang aalisin doon sa boiling water natin. Kung maaari, dagdagan nyo na lang din yung boiling water ninyo kung sakalin na agad itong lumamig. Dapat pa konti-konti lang ang ilalagay natin ha, dahil kapag napasobra tayo, ang chocolate natin ay hindi na magsaset at magiging pangit ang kanyang texture. Tama ang narinig ninyo, kahit na hinaluan natin yan ng konting water at whipped cream, magsaset pa rin yan. Amazing! At ayan na nga, after ng mga mekos-mekos natin, ayan nakikita ninyo na nag-smoothen na ulit ang white chocolate natin at super duper vibrant na ang color niya. Ready na siya na iset muna or i-rest ng mga ilang minuto hanggang sa maging room temperature siya. Tapos pwede na siyang ilagay sa kung anumang pastries ninyo. Pwedeng sa cake, pwedeng sa mga molders, or pwede rin sa mini donuts ninyo. O diba, napakadali lang gawin. Naku, itry nyo na to! Ayun lang naman for today's video. See you on our next video. Bye!